kaya napabayaan ang agri. 'Di ba? Marami po talagang magaling sa Pilipinas, 'di ba? We really disagree with many things. So ang napabayaan yung agri. Mr. Senate President, do you agree? Mas mahirap ang maghanap ng trabaho, pero nahihirapan na po ngayon ang ating mga trabahador. Lahat po ng may trabaho, especially kung daily wage earners, hirap po talaga. Kasi we have a minimum wage, we do not have a living wage that the Constitution envisioned. The Constitution envisioned a living wage. What is a living wage? Sapat sa tirahan, whether yan ay rerentahan o hulugan, sapat sa pagkain sa buong pamilya, 3 beses man lang sa isang araw, at ang Pilipino ay mahilig magmerienda, sapat sa anak na gustong mag-aral, sapat sa panggastos sa medical. So, a simple life. But a living wage. Malayo po tayo sa living wage. Sa Amerika po, maraming silang sinasabing mahirap. Pero doon po, maging driver, maging waiter, maging security guard, nakakabili po ng bahay, nakakapag-aral, nakakabili po ng kotse. Ang taxi driver po sa Singapore, tanungin mo, saan nagbabakasyon? Bihira niya sasabihin ang minsan Thailand, minsan Japan, pero karaniwan sasabihin sa inyo, London, Germany. Ang ating pong mga taxi driver, hindi makapagbakasyon kasi isang kahig, isang tuka. Pero kung nahihirapan po yung mga may trabaho, nahihirapan po ang mga walang trabaho. Yung naghahanap pero walang mahanap na trabaho. Simula po, at least po yung mga kasing edad ko, kasama po ang Senate President, kasama po Senator JV, Senator Migs, Senator Cheese, si Senator Padilla ata, sing edad ko rin. Namulat na po kami na may OFWs. And may lugar po na mabibilib ka. For example po, ibang-iba ang akalain ko sa Saudi. Pero pagdating ko doon po, kahit draftman kahit hindi po siya architect or engineer, bossing-bossing doon. Talagang sanay sa mga lugar, etc. No? May mga peligro din, pero lalo po kung ikaw isang professional, ikaw isang architect, for example, doon, na pagtatapos yung anak at magka-ambisyon man sila na yung anak nila ay magtrabaho din doon, it is from strength to strength or from one level of socio-economic status to a higher level. Hindi katulad po, for example, ng iba nating mga nani sa Hong Kong na ang kinikita ay katumbas po ng 18 to 25,000 pesos. Kung 5 yung anak, it barely pays the bill. So malamang po yung asawa OFW din. So malamang po yung anak kay tita or kay tito or kay lolo o kay lola tumitira at lumalaki. At ang problema, dahil nga sa poverty, hindi rin po nakakatapos yung iba, second generation sila na OFWs, pero hindi tumaas ang antas ng trabahong at ng kita na inaasam-asam nila. So ang tanong ko, Mr. President, going back to vision, can we not have a vision, whether it's 5 years, 10 years, 20 years, where a Philippine president can say, at this year, there will not be any more, let's say it's 2026. Wala bang pwedeng magsabing in 2041 or in 2050? Yung totoo hindi bola. O in 10 years, wala nang Pilipino na OFW na napilitan lang mag-OFW dahil walang trabahong maganda sa Pilipinas. So you will always have expats, you will always have OFWs who want to work somewhere. So if artists love Europe, let them go to Europe. If you want to specialize in a certain branch of medicine and want to study in the US or London, you're free. But yung sasabihin mong, hindi, chef ako. So may nakausap kami sa Singapore, I think ang sweldo doon is between 70 to 110,000, semi-fast food pa yon. Sabi niya, sir, kalahati lang. Kung 110 ang sweldo ko dito, kitain ko lang 55,000 sa Manila. Okay na ako. Pero kung hindi ka rin naman chef ng first class na restaurant o hotel, hindi ka naman kikita ng 55,000 dito. So napipilitan siya mag-abroad. At pag tinanong mo bakit, hindi para sa sarili niya. Hindi para magka-iPhone siya. Hindi para magka-kotse siya. Kung hindi para makapag-aral yung kanyang mga anak. Para may bahay ang kanyang mga anak. Negosyante, Mr. President. Usually, negosyante ang nagbibigay ng kulay, nagbibigay ng sigla, at pumapalakpak pag may sona. Pero yung sunod-sunod na problema, some we under our control, some hindi. What is not under our control? 2022, patapos yung pandemic, nangyari yung conflict ng Russia at Ukraine, may mga inflation na nangyari. Flood control, in a sense, it's under our control because it could have been stopped, pwedeng hindi, or how are we handling it? Iran, US, and Israel, it's not in our control, but how we reacted is up to us. Nauna pa yung Senate Yung sa ating protect at ang ating Senate President nagpatakbo nun, yung uplift, sumunod na lang yon. So we could have reacted faster and better.
Having said that, nandyan na yan, how do we prepare ourselves to not only be active, proactive, but to really achieve what we can achieve through our potential. Hindi yung pwede na. So tay, tanong nung anak, sinong may kasalanan? Well anak, madaling magturo. The easiest thing to do for the opposition is to point at the administration. The easiest thing to do for the administration is to point to the secretaries. Secretaries can point to Congress, which they sometimes do. We sometimes point to them because it's the implementation. The local government will point to us, and then to the national government and the local government, and the national government will point to the businessmen. So ang daling magturo. Pero siguro anak, for the sake netong state of the nation at paano tayo magkakaroon ng common vision, sabihin na lang natin ganito, parati naman merong kasalanan, pero ang pag-usapan natin, sino may responsibilidad? Kasi maaring hindi mo kasalanan, pero may responsibilidad ka pa rin. Di ba? So, those not involved in the flood control are still responsible na ayusin natin ang bansa at tanggalin ang corruption. Those not walang kasalanan dahil tumaas ang presyo ng diesel, dahil may problema tayo sa fertilizer, dahil byproduct siya ng natural gas. Di natin kasalanan yon. Pero may responsibilidad tayo sa mga jeepney drivers, taxi drivers. Sa ating small businesses, all around the world, same statistic, halos. Sabi po natin dito, and I think the Senate President cited this during his opening of the session yesterday, 99.63% of establishments are micro, small, and medium enterprise, contributing 66.97% to job generation and 40% to our GDP. Pero anong number one problema ng negosyo sa ating bansa? Dagdagan ko pa, problema ng gusto magnegosyo, may magandang idea, masipag, matalino. Pero ang problema, walang kapital. Pag tinanong ng gobyerno, ang gobyerno, saan kami kukuha ng kapital? Sasabihin bangko. Hindi ka naman basta pautangin ng bangko eh. Land bank nga eh. Nasa batas na nga na magpautang sa magsasaka. They'd rather pay the fine than magpautang sa mga agribis na maliliit. Kung wala ka rin isasanla sa bangko, wala ka rin titulo ng lupa o wala kang sasakyan, wala kang mga ari-arian, sasabihin sa'yo, diyan ka sa pawn shop. Eh sa pawn shop, bukod sa mataas ang interest, may isasanla ka pa rin. So, saan ang baksak ng ating mga kababayan? Sa 5-6. Don't get me wrong. 5-6 is a service. Di ba? So, for example, sa palengke, wala ka ng kapital. Eh, may piyesta o kaya Pasko. Maraming namamalengke. Eh, kung kikita ka naman ng more than 20% in 1 month, let's say 25-30% tubo mo o kaya 10% per week, so 40% a month, kapit ka na sa patalim sa 5-6. Kasi yung 5,000 mo, babayaran mo ng 200 a day, 6,000, may get 20%. Pero napakataas pa rin nun. Ang yumayaman sa Pilipinas, yung nagpapautang ng 5-6, hindi po yung umuutang. So pagdating po sa gobyerno, sabihin, ilan administrasyon na, sir, bakit hindi natin magaya yung 5-6? Bakit hindi tayo magkaroon ng programa? Ano to ha? The estimates are 20 billion, 50 billion, 200 billion. It's big business. Ano sagot ng gobyerno? 5-6? May pamalit ba tayo doon? Ang sagot ng gobyerno, 6-7. 6-7 lang. O, i-google nyo yung 6-7, walang ibig sabihin. So balik ka na naman sa 5-6. Children in conflict with the law. Yan ay isang debate. Mainit ang debate dyan. Pero hindi ba mga kababayan, mga kapwa magulang, kung itong tatay na to ay sinasagot po ang tanong ng anak? Responsibilidad din yan ng magulang, ng teachers, ng simbahan, ng mga komunidad. Sabi nga po, di ba ni Hillary Clinton, it takes a village to raise a child. Yes, there is something that caused that child to become violent. Whether siya may mental disease or problem, whether siya na-depressed, whether siya ginamit ng mga kriminal, the point is, Mr. President, there is a blame, but there's also responsibility. Pag ang isang lugar, whether sa US yan, whether sa Latin America, whether yan po ay sa Africa, whether sa Tondo, whether it's in any rough neighborhood, at sasabihin marami ng gangs yan, it is our joint responsibility. In the end,